Hi, I'm Prof. Johnny. Welcome to Goodwill Training and Assessment Center Incorporated. May kasabihan tayo na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So ano pa hinihintay natin? Tara na at gawa na tayo! For you to understand my tutorial video easily, I will use Taglish or Tagalog English as our medium of instruction. I will be demonstrating on how to set up a toolbit in the lathe machine, because in any type of turning operation, it is always necessary that the tip or the nose of the toolbit is as high as the center line of the workpiece. Okay, let's start. This is the tool holder, straight, and a tool bit. So, i-clamp ko na ang tool holder dito sa tool post ng lathe machine. Then, higpitan natin ng gusto. I-mount ko na ang tool bit sa tool holder. Pero, wag ko muna higpitan ng gusto. Then, this is a live center. Gawin natin reference in setting up the tool bit. So, i-mount ko na sa headstock. Then, position natin yung tool post para yung tool bit ay mailapit natin doon sa tip na live center. Okay? Then, dapat yung tip ng live center ay kasintaas ng nose ng tool bit. Okay? Silipin natin. Kailangan eye level para pakita kong magkasintaas yung tip ng live center and the nose of the tool bit. Okay, mababa konti yung tool bit. Okay, ilabas ko yung tool bit para umangat siya. Dahil meron tayong tinatawag na back rake. Yung back rake angle ay nandito na mismo sa loob ng tool holder. Kaya pag binaba ko yung, pinasok ko yung tool bit, papasok sa tool holder, ay bumababa yung tool bit. Kapag inilabas ko siya, umaangat ang tool bit. So, iingat ko konti. Then, check-in ko ulit. Eye level ulit. Ayun, magkasintaas na sila. Then, higpitan ko na ngayon yung tool holder para maklamp ang tool bit. Okay? So, paano natin malalaman kung nakaset up na yung tool bit as high as the center line of the workpiece? Kailangan pakainan natin mismo doon sa workpiece para makita natin kung walang matitira sa gitna ng workpiece. Kasi, pwedeng hindi pa rin align or kasintaas ng tip ng tool bit yung center line ng workpiece sa dalawang dahilan or either sa dalawang dahilan. Isa, yung inner waist ng bed ng lathe machine o kaya yung base ng telestock ay worn out. Kapag worn out, ibig sabihin, mas mababa na yung axis ng telestock kaysa yung axis ng headstock. Dahil ang headstock axis ay permanent. Hindi nababawasan, hindi bumababa. Dahil nakafix ang headstock natin. Samantalang, ang telestock, madalas, ini-slide natin dito sa inner waist ng bed ng lathe machine. Dahil sa iba-ibang turning operation, like drilling operation, center drilling, reaming. Kaya, may tendency na magkaroon ng wear and tear ng bed o kaya yung base ng telestock. Pangalawang dahilan na pwedeng maging cause na hindi na-align ang tool bit sa center line ng workpiece
ay yung mismong pag-set up ng machinist. Pwedeng hindi naka-eye level at yung mata niya medyo naka-slant. Kaya hindi na attain yung tamang alignment. Okay, tingnan natin. I-position natin yung tool post 30 to 45 degrees towards the face of the workpiece para yung nose niya ang didikit sa workpiece. So, kailangan paandarin na natin yung lathe machine at pakainan yung face of the workpiece. Okay. Ilapit natin yung nose ng tool bit malapit sa gitna ng workpiece. At doon natin simulan pakainan. Then, mag-feed tayo across the center line of the workpiece by rotating the hand wheel of the process line papunta sa center line ng workpiece. Then, makikita nyo, nawawala na yung ovula o yung pinakagitna ng workpiece. Hanggang doon lang dapat pakain. So, ilabas kayo yung tool bit para lalo natin makita. Okay. Stop the machine. So, wala akong nakikita ngayon na ovula o yung nakausli sa gitna ng workpiece. Pag wala akong makita, kapain ko siya para sure na malaman natin kung wala talagang nakausli o meron. O wala akong nakakapa. Ibig sabihin, perfect yung alignment natin or setting up ng tool bit sa center line ng workpiece. At ibig sabihin, perfect pa yung bed at saka base ng telestock ng machine natin. At perfect din yung pag-align ko mismo dun sa tool bit at saka yung tip of the live center. Now, what if hindi align? Siguradong merong matira sa gitna ng workpiece. At pwede mangyari sa inyo ito. Anong gagawin natin? Babalik pa ba tayo sa telestock, sa live center? Pwedeng hindi na. Okay? Pakita ko sa inyo. Kunwari hindi na aligned ang tool bit natin sa gitna ng workpiece. Mababa, kunwari. Ibaba ko yung tool bit. Okay? Then, pakain natin sa workpiece. Pero light cut lang. Para hindi mabigat ang kain. Makita lang natin kung offset or hindi aligned yung tool bit sa gitna ng workpiece. Ayun. Nasa gitna na yung tool bit natin sa workpiece pero hindi niya ma-cut lahat ng part ng workpiece sa gitna. Merong natitirang portion sa gitna. That means hindi nakaset up yung tool bit natin sa gitna ng workpiece. Kita nyo? Merong natira sa gitna. Ayan o. At kapang-kapa ko na siya. So, paano natin isesentro or i-align ngayon ng tool bit? Pwede na natin gawin as reference natin yung natira sa gitna ng workpiece. Itapat natin o ilapit natin yung nose ng tool bit sa nakausli sa gitna ng workpiece. Silipin natin, eye level natin. So, alin mas mataas? Mas mataas yung natira sa gitna ng workpiece kaysa yung nose ng tool bit. So, iaangat ko na siya. Itataas ko na yung tool bit. Loosen the tool holder. Then, iangat ko yung tool bit palabas dahil meron siyang back rake. Napaangat siya. Bago ko higpitan, silipin ko ulit. Dapat magkasintaas na yung nose ng tool bit at ng gitna ng workpiece using yung hindi nakainan sa gitna as our reference. Double check. Ayan. Magkasintaas na sila. So, pwede na natin pakainan ulit para malaman natin kung mawawala na yun nasa gitna ng workpiece. Okay, hanggang gitna lang tayo. Ayan, nawala na siya. Ilabas ko yung tool bit para pantay lahat.
Okay. As you can see, very smooth, flat na flat, at wala na yung nakausli sa gitna. Kapain ko siya, at wala na talaga akong nakakapal. That means, perfect na siya. So, yun yung shortcut method natin. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa telestock uli at mag-align sa live center. Okay? Isang tip. Kapag ang workpiece natin is solid part, it means wala siyang butas sa gitna. Pwede na natin i-bypass yung telestock method, yung live center. Direkta na tayo mag-align ng tool bit or mag-set up dito sa workpiece. Kagaya ng huli natin ginawa. Kahit wala pang nakikitang nakausli sa gitna, pwede na natin gawin reference mismo sa gitna. Okay? Pakita lang natin, higit na lang natin yung tool bit, titingnan na natin yung gitna, pakainan natin konti, at pag may natira sa gitna, ganun ulit gawin natin, reference. Magiging reference na yung hindi nakainan sa gitna para ma-set up na natin yung nose ng tool bit sa gitna mismo ng workpiece. So, hindi na tayo pupunta sa telestock para ma-shorten yung steps. Pero, kung ang workpiece natin ay may butas or hollow workpiece, o kaya solid din pero very rough ang kanyang mukha, or wala na allowance ang workpiece, walang ibang way na pag-set up ng tool bit kundi doon pa rin sa telestock using the live center as our reference. Okay? Now, why is it important to set up the tool bit as high as the center line of the workpiece? Not only for a particular lathe machine operation, but for every lathe machine operation. Una, considering the tool geometry of a tool bit in which the main objective is no other part of a tool bit except the nose or the cutting edge touches or cuts the workpiece, so that the tool bit will penetrate into the workpiece easily, efficiently, and safely. Ano ba mangyayari kapag mataas o mababa ang tool bit natin sa center line ng workpiece? Sa taper turning operation, kapag mataas ang tool bit, hindi natin mapoproduce ang pointed part of the workpiece dahil yung front surface of the tool bit is the one touches the workpiece. Nasa taas na yung cutting edge or the nose. Kapag naman mababa ang tool bit sa center line ng workpiece, hindi rin mapoproduce yung pointed part ng workpiece dahil hindi umaabot yung nose sa gitna. Now, kapag hindi pointed ang taper natin at mataas ang tool bit sa center line ng workpiece, the cone outline of the workpiece becomes concave form. Kapag naman mababa ang tool bit natin sa center line ng workpiece, it produces convex form. So, hindi tayo makakapag-produce ng accurate taper turning. Sa cut-off operation, this is the center line of the workpiece. Kapag mataas ang tool bit natin sa center line, kakain pa siya muna sa outside surface ng workpiece, pero sa bandang gitna, hindi na. Dahil, yung front surface ng tool bit na naman ang nakadikit sa part ng workpiece.
dahil mataas yung nose. Kapag naman mababa ang tool bit natin sa center line ng workpiece, hindi pa rin mapuputol ang workpiece. So, pwedeng lalampas lang yan papunta sa kabilang side. At ang delikado, kapag mas matatag ang workpiece natin kaysa sa tool bit, pwedeng mabali ang tool bit. At kapag mas matatag ang tool bit kaysa sa workpiece, yung workpiece ay tatalon sa ibabaw ng tool bit at pwedeng mabali, mabaluktot, or worse, lilipad at pwedeng tumama sa machinist. Ganon din mangyayari kapag mataas ang tool bit at pinilit natin pakainan sa workpiece hanggang sa gitna. Kaya, napakahalaga na ma-set up ang tool bit as high as the center line of the workpiece. Not only for a particular lathe machine operation, but for every lathe machine operation. Okay?